As of now, wala pa rin makuhang impormasyon kung nasaan na ba si Eunice. At ang Pancho na iyon, still unidentified. Samanang wala din silang may balita kung nasaan na. Parang may humaharang. Sagot ni Dexter na isa nang nagmistulang palaisipan sa kanila si Pancho, ni walang apelyido, still unknown. Ano ba naman yung mga tao mo? Bakit ang tatanga? Imposible naman na wala silang mga makuhang impormasyon. Isang buwan ang nakakalipas. Bulalas ni Daniel sa bagal ng paghahanap. Kahit naman si Dexter naaasar na rin sa bagal ng usad ng mga tauhan niya na parang hindi binabayaran ng triple. Noon pa man ay duda na ako sa Pancho na iyan. Saad ni Daniel sabay na pati imbagang. Wala ako tiwala dyan. At ngayon ay nasa kanya si Eunice at hindi natin alam kung saan ito dinala. Baka may impluwensya din ang gagong iyon at siya din ang nagmamanipula ng lahat. Posible kaya na pati mga tauhan ni Dexter ay manipulado? Napaisip siya sa sinabi ni Daniel. May hinala siya na hindi basta-bastang tao ang Pancho na iyon. Nagkamali siya ng kilatis. Masyado niyang minaliit ito nung unang beses niyang makita. Ngayon palang kutob niya nang may kinalaman ito sa bagay ng pag-usad ng investigasyon kung nasaan ang mag-ina, ganun din ang totoong identity nito kahit lugar kung saan nanggaling ay walang ni isang datos. Hindi mapigilang mapangiti ni Dexter. Ngiting tila nasusubok ang koneksyon niya at talas ng isip, ganun din ang lawak ng kanyang impluensya. Kung sino man ang Pancho na ito, ngayon pa lang nasisiguro niya nang hindi basta-basta ang pamilyang pinanggalingan nito o ang lugar na kinabibilangan at masyadong maraming galamay. Kung hindi ka man gumawa ng mga kalokohan, hindi mawawala si Eunice. Hindi magkakaroon ng pagkakataon na lalaking iyon na makalapit sa kanya. Ikaw may kasalanan lahat ng ito kung bakit ito nangyayari. Pagalit na anya sa kapatid para ibunto ng lahat, sabay na ikuyong ang dalawang kamao. Pinagbabayaran ko na. Hindi ka pa ba masaya? Sarkastikong sagot ni Daniel. Kuya, ang mas unahin mo dapat kailangan mo mahanap si Eunice dahil baka kung ano nang ginawa ng lalaki iyon sa kanya. Relax. May naisip na ako. Biglang naging prente ang boss ni Dexter. May mali dito. Ganap niya nang napagtanto. Mukha ang mga sarili kong tao, may iba ding may hawak sa kanila kaya hindi sila makapagbigay ng impormasyon kahit na may alam sila. Natigilan naman sandali si Daniel. Are you saying hindi tapat ang mga tao mo sa'yo? Ang tao sumusunod iyan sa mas malaki ang bigay. Makahulog ang tugon ni Dexter. Kaya naisip ko, isang buwan walang usad ang trabaho binigay ko sa kanila. Isang bagay na nakapagtataka na. Dapat lang na magtaka ka. Baka yung Pancho na iyan ang may pakana sa lahat ng ito. Bigla na lang din siyang naglaho kasama si Eunice. Tapos si Manong Felicia, nawala din. Dinakip ng mga armadong kalalakihan. Baka nga iyang pagkakabugbog sa'yo. Ang Pancho na rin iyon may kagagawan at wala namang maglalakas loob na gawin iyan sa mga santalian. Sigurado, ang mga kapwa mo praso ay napag-utusan lang. Ngayon napagtanto na nilang magkapatid ang nangyayari. Hindi maiwasan ni Dexter ang matawa. Nagagawa siyang paglaruan ng isa ring maimpluwensyang tao. Kahit wala pa siyang kaukulang ebidensya na ang Pancho na iyon ang nasa likod ng lahat ng ito, kutob niya na at hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking iyon! Tila bumangon ng pagngangalit kay Daniel. Props lang ba ang pagiging mangingista at magbubukid niya? Kung iisipin bakit naman niya iyon gagawin kung maimpluwensya at mayaman tao rin pala siya? Yan ang aalamin natin. That man, named Pancho, is now proving that he has a hidden agenda. Mukhang malakas ang kapit ng isang ito. Isang palaisipan kay Dexter na siya mismo ang kailangang umalam. Eunice POV. Hindi ako makatulog. May isang buwan ako rito sa mansyon ng mga Demersiaga ngunit namamahay pa rin ako. Kaya naman naisipan ko na pumunta sa silid na parating pinupuntahan ni Mama. Ang silid ko raw noong baby pa ako. Nandito pa ang mga lumang gamit na pambata. Ang tema ng silid ay Baby Violet. Minamaintain pa rin nila ang kalinisan ng silid na ito kahit nandito na ako. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang sa isang iglap nagbago ang buhay ko. Sa isang iglap, wala na ako sa nayon at nasa poder na isang mayamang pamilya. Parang isa pa ring panaginip. Pinasadahan ko ng kamay ang baby crib. Ganon din ang mga laruan na maayos na nakahilera. Ang cute lang. Napangiti ako. Hindi ka pa rin ba makatulog? Napatalo naman ako sa gulat nang bigla na lang nagsalita si Kihan sa may gilid ko.
Nakatayo ito habang nakahilig sa may hamba ng pinto. Nilangon ko siya. Oo, hindi ako makatulog. Isang buwan ka na rito pero namamahay ka pa rin. But we understand. Buong buhay mo, sanayin ka naglagi. Kaya natural lang na magtagal kang manibago. Batid niyang nauunawaan niya ako. Huminga ako ng malalim at tuluyan ko na siyang hinarap. Pwede ko bang bisitahin si ina? Hingim pahintulot ko. Umiling siya, batid na hindi pwede. No, pero bakit? Gusto ko siyang makausap. Kapag pumayag siya, matutulungan niya ako na kumbinsihin si na mama at papa na bisitahin si inang kung papayag siya. Baka lang nakakalimutan mo kung anong ginawa ng taong nagpalaki sa'yo. She got paid. Nagpabayad siya sa ganoong kaliit na halaga kapalit ka. Pagpapaalala niya sa akin sa di magandang ginawa nito. Hindi ko nakakalimutan. Sadyang gusto ko lang siyang makausap. Marami pa akong gustong itanong sa kanya. Rason ko, kagaya ng ano? Kung talaga bang itinuring kanyang tunay niyang anak? Kung minahal ka ba talaga niya? Siyempre ang sasagot niya ay oo. Kahit namang hindi. Kihan, kahit naman pa paano. Siya ang nagpalaki sa Jihan. Mariin naman tawag niya sa akin para putulin ako sa gusto kong sabihin. Lumaki ka man na kasama mo sila. Hindi ka naman lalakas sa poder nila kung hindi ka nila kinuha mula sa amin. Tagasan mo yung puso mo para sa mga taong gumawa sa'yo na hindi maganda. Walang lugar ang pagpapatawad para sa kanila. Palagi mo yung tatandaan. Saan pa niya? Buhat na labis na katagasan na may pagpapayo kung ano ang dapat kong gawin. Naiintindihan ko ang sentimento ng aking kapatid, ngunit hindi ko lang di maiwasang hindi rin alalahanin na magaganda kong alaala kasama sila. At isa pa, hindi lahat ng tao karapat-dapat sa kapatawaran. They abuse you, use you, at binalak pang kunin ang puri mo. Ang kapatawaran ay binibigay lang yun sa mga taong karapat-dapat patawarin, at hindi sila kabilang roon. Hindi ko alam kung makakayanan ko bang maging matigas ang puso, kaya hindi naman ako likas na ganoon. Kahit gaano pa kasariwa nangyari, siguro ay unti-unti ko rin iyong matututunan pagdating ng panahon. Kung sana lang kagaya ko ni Kihan na kayang magpakita ng katigasan at kita ko naman, likas na iyon sa kanya, sa kanyang pag-uugali. Nasasabi ko dahil unti-unti ko na siyang nakikilala sa loob ng isang buwan na pananatili ko rito sa kanila. Paano mo nga pala nalaman na nagpabayad si inang kay Daniel? Paano mo yun napag-alaman? Naalala kong itanong dahil pala isipan pa rin sa akin kung paano niya nalaman ang mga bagay-bagay. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong itanong sa kanya dahil wala pa ako sa sarili at sa wisyo noong nakaraan dahil sa labis na pagkagulantang. Ngayon, nasa hulog na ako para magtanong. I heard the gossipers talking about you and Manang Felicia that night. You know Molly, right? The girl who loves catfights? I heard her talking to her mother about Daniel and Manang Felicia. Your so-called inang na nanghiram ng pera kay Daniel para daw sa matrikula mo. At ang bayad ay ikaw din. Paglalahad niya. Parang gusto kong muling maluha sa paglalahad nito na eksaktong pangyayari. Kung paano niya nalaman. Sinikap ko lang na huwag maging emosyonal at nagpatuloy makinig sa kanyang kwento. Kaya nang marinig ko dali-dali na ako nagpunta sa bahay niyo. Pero iba na ang naabutan ko. Muntik na ako mahuli. Tukoy niya sa eksaktong naabutan niya na nakapatong na si Daniel at balak na ako nitong pasukin. Mariin ako napapikit. Isa din sa rason kung bakit hirap akong makatulog. Parati ko lang napapanaginipan ng eksenang iyon. Eksena kung paano ako inabuso at pinagsamantalahan ng aking kahinaan. Tumangutango ako, batid kong naiintindihan ko na. Ganoon pala talaga nangyari. Kaya kapag pakiramdam mo gusto mo na silang patawarin dahil dyan sa kabaitan mo. Parati mong alalahanin ang mga ginawa nila sa'yo. Iisipin mo na lahat ng mali may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad nilang pagbayaran ng kuwalang hiyaan nila. Gusto talaga ni Kiha na maging matatag ako para harapin ang mga taong gumawa sa akin ng hindi maganda. Gusto niya akong maging matatag at matutong ipaglaban ng aking sarili. Balang araw, kakailanganin mo silang harapin lalo na si Daniel Santillan na nagbigay sa iyo ng masalimuot mong karanasan na hindi nagpapatulog sa iyo gabi-gabi. Natigilan naman ako nang mabanggit muli si Daniel at ang mga nagdaang gabing hindi ako nito pinatutulog. Wala na akong balita sa kanya. Wala sa loob kong sinabi kasabay ng pagyuko. He's still in jail. The case is still running.
Kahit wala kay tuloy-tuloy ang kasong inihain ni Dexter. Ibang tama sa'yo ng panganay na anak ng mga sandalye. Nakakakulo ng dugo. Biglang nagdilim ang mukha niya at napalunok ako nang mabanggit naman si Dexter. Kumusta na kaya ang binata? Hindi ko alam ngunit may kung ano sa loob kong parang hinahanap-hanap ito. Kabaligtaran ang nararamdaman ko kay Daniel. Kihan, patungkol sa kaso, balak niyo pa ba ni na mama at papa na maghain din ng kaso laban sa kanila? Iniisip kong nakakulong na si Daniel kaya sapat na siguro iyon. Nagbabayad na ito ngayon sa ginawa niya kay Eunice. Sa akin. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin namin kung ano ang mas magandang gawin. If you file case against the Sandalian, it will expose you. At alam namin na hindi ka pa handang harapin ang mga taong iyon. Naisip ko, Kihan, na wag na lang kaya. Ayos na ako at isa pa, nakakulong naman na ngayon si Daniel at pinagdudusahan na niyang nagawa niya sa akin kaya sana sila mama at papa nagdedesisyon niyan. Jihan, kalapastanganan ang ginawa sa iyo ng Daniel na iyon. Hindi kami sa Felicia para hiyaan lang ang ganoong pangyayari. Putol niya sa pagsasalita ko. Pero anong gagawin niyo? Nakakulong na si Daniel. Nagawa na ni Dexter ang dapat para sa akin. Hindi ko ginustong ipagtunggol nila ako. Sa katunayan niyan ay labis-labis ang tuwa ko na may pamilya ako na handang ipaglaban ang karapatan ko na hindi nagawa ni Inang noon sa akin. Naalala ko tuloy ang senaryo na ipakita ko rito mga pasako at ang sabi lang ay manahimik ako at huwag magsalita. Isang bagay na talaga namang we're also thankful to that man for being a real man for you, Jihan. Pero kahit na anong gawin niya, hindi ko siya matatanggap bilang boyfriend mo. I don't like that man for you. He's still a Sandalian. Masabi mang naiiba siya sa kanila. Mariing sinabi ni Kiha na siya ikinatigil ko. Napalunok ako nang mabanggit ang salitang boyfriend. Bigla namang nag-init ang magkabila kong pisngi. Sa kabila naman ng pagiging mapag-angkin nito sa akin ay hindi maitatangging naging maginoo siyang tunay. Tungkol nga pala kay Dexter. Mabait naman siya, Kihan. Wala siyang ginawa. Why do you sound like you're defending him? May panunuya niyang tanong na ikinaiwas ko ng tingin. Umamin ka. Do you have feelings for him? Kahit na pinilit ka lang niya makapagrelasyon sa kanya? Dagdag pa niyang tanong na tila hinahot seat ako. Alinsunod akong umiling. Ano? Hindi. Mariin kong pagtanggi sabay wagayway ng dalawang kamay sa harap niya para mas kumbinsin siyang hindi talaga. Mali ang iniisip niya sa akin. Then, why are you blushing na mabanggit ko siya at ang salitang boyfriend? Tila nanuruya ang pagkakatanong niya. Ewan ko ba kung bakit parang may sariling buhay ang aking magkabilang pisngi. Kusa silang nang iinit. Nung umalis ako sa nayo, nasabi ko sa sarili ko na kahit sa Dexter, ayaw ko nang makita o makatagpong muli. Ngunit may kalituhan akong nararamdaman sa tuwinang nababanggit ito. Kasi hindi ko alam ang sasabihin. Kasi kahit papaano naman, naging isa siyang mabuting nobya. Pagtutuloy niya sa salitang hindi ko masabi-sabi. Kinukonsider mo pa pala siyang boyfriend mo matapos ka ng pagsamantalahan ng kapatid niya. Pagpapaalala pa niya, nag-iwas ako ng tingin saka nagsalita. Hindi naman si Dexter ang nagtangka sa akin kundi si Daniel at magkaiba naman sila. Kahit sila'y magkapatid. May tanong pa akong hindi mo sinasagot. Humalukip-kip siya at mariin niya pa akong pinakatitigan. Do you really considering him as your boyfriend? Kaya ganyan mo na lang siya kung ipagtanggol sa akin ngayon? Puno ng pagkastrikto ang boses niya at nandoon ang katigasan. Napayuko ako't nilaro ang mga daliri ko. Kihan, hindi ako makasagot at nakagat ko ang ibaba kong labi. Sinubukan ko sa lubungin na mapang-usig at mapanansya niyang tingin ngunit agad ako nag-iwas. Guilty ako. Walang nararamdaman pero kinukonsiderang boyfriend? Ano yan? In denial feelings? Patuyan niyang tanong. Hindi. Malabo kong sagot. Narinig ko na lang ang pagbuntong hininga niya at napakamot siya sa kanyang kilay sabay nagpamulasa. My little sister is in love with the older brother of her rapist. Labis na pang-iinsultong sinabi ni Kihan ay kinatigil ko. Bakas ang labis niyang pagkadisgusto kay Dexter. Kihan, hindi naman kasi Mama and Papa wouldn't like it. So you better be looking for a more decent man. Kahit sino dyan, huwag lang ang Sandalian na walang magandang naidulot sa iyo. Hindi ko naman talaga gusto si Dexter.
Pagtanggi ko sa iniisip niya at muli akong napayuko. Mapanansya akong pinagmasdan, nikihan at bumuntong hininga na lang. As you say so, matulog ka na. Matapos niya yung sabihin ay tinalikuran na niya ako at lumabas na siya ng silid. Napanguso ako at lumabas na rin at nagtungo sa silid ko at nahiga na. Isang gabi na namang mahaba ang dadaan, siguradong hindi na naman ako patutulugin ng walang tigil na bangungot. Gustuin ko mang makatulog ng mahimbing ngunit hindi ko magawa dahil paulit-ulit na lang ang eksenang iyon. Ang eksena kung paano ko pinagsamantalahan at inabuso. Ninyo, huwag! Parang awang mo na! Umiiyak kong pagmamakaawa habang itinutulak siya. Ramdam ko mga kamay niyang gumagapang sa bawat pribadong parte ko at tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko habang patuloy na nagsusumamo sa kanya. Daniel, parang awang mo na! Huwag! Napakaguluhol na lang ako kasabay ng pagsigaw. Jihan, wake up baby! Boses iyon ni Mama. Inis, gising! Boses na manikihan. She's having a nightmare again. Si Papa. Nag-aalala ang mga boses na naulinigan ko kasabay noon ay ang pagbabalik ng diwa at ng wisyo ko at bigla ako napabalikwas ng bangon. Nanginginig ang buo kong katawan sa takot at kahit sila hindi ko agad nakilala at ayaw kong mahawakan nila ako habang patuloy ako sa pagmamakaawa na huwag akong hawakan. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang mahigpit na pagyakap sa akin ni Kian at doon, unti-unting bumalik ang katinuan ng isip ko. Isang panaginip na naman. Mariin na lang ako napapikit habang panay ang daloy ng luha sa magkabilang pisngi ko at narinig ko ang mahihinang mura ni Papa. At si Mama naman ay naluluhang niyakap din ako. Kian! Mama! Nahahabag pa rin akong tawag ko sa kanila habang umiiyak at nanginginig pa rin ako sa takot. Shh! You're safe now. It's just a dream. Pangaalo sa akin ni Kian at napanatag ako sa init ng mga bisig niya. Gayunpaman ramdam ko nagpupuyo siya sa galit na nakikita nila akong ganito at ang mas malala pa, sa bawat gabi, palala din ang palala ang mga panaginip ko. Hinahabol pa rin ako ng karanasan kong iyon kahit na ang layo ko na sa kanila, sa mga sandalian. Ayoko nang matulog, natatakot ako baka mapanaginipan ko na naman ulit si Daniel. Pilit ko na lang na ikinakalma ang sarili ko sa mga bisig ni Kihan. Mama and Papa's here. And your kuya. Don't be scared now, princess. Wala nang gagalaw sa'yo dito. Wala nang mananakit pa sa'yo. Bakas naman ang awa sa boses at mukha ni Mama habang hinahaplos ang aking buhok. Tumango ako at pumikit. Muli, habang nakayakap kay Kihan. Walang salitang namutawi sa akin hanggang sa unti-unti na ring nawala ang panginginig ko kasabay ng pagkalma ng buong katawan sa epekto ng mainit nilang presensya. Gusto mo bang tabihan ka namin ni Kuya sa pagtulog? Kasama din si Papa para hindi ka nadalawin ng masamang panaginip. Dinig ko sinabi pa ni Mama ngunit umiling ako. Nagmulat ako at binalingan siya. Okay na po ako. Pagtanggi ko at napatingin naman ako sa pinto nang bumukas ito. Sir, ito na pong pinaukuhan yung gamot. Inabot ng maid kay Papa ang tray kung saan nakalagay ang ilang tabletas at isang baso ng tubig. Bago pa man lumabas ang maid ay nakagip ng tingin ko ang awa sa mukha niya para sa akin. Sabay yumuko na lang at nag-iwas ng tingin at lumabas na siya. Here, take the sleeping pills so you can sleep better without nightmares. Saan ni Papa at masuyo ibinigay sa akin ng tabletas kasabay ng tubig. Umitaw ako kay Kihan at umayos ako ng upo. Nanlalambot akong kinuha ito mula sa kamay ni Papa at agad ko namang ininom. Ramdam ko pa rin ang pangangapos ko habang hagod nila ang likod ko. Dumako naman ang tingin ni Mama kay Papa. Kahin, honey. I think kailangan na natin patingin si Gian sa psychiatrist for her therapy para naman... Ayoko po. Mariin kong pagtanggi. Nagkatinginan sila mag-asawa at si Kihan naman. Tahimik lang na tila kailalim ng iniisip, ngunit napansin kong nakakuyom ang kanyang kamaong namumutla na sa pagkakakuyom. Halata ang labis-labis na pagnangalit. Hinawakan ko ang kamay niya dahilan para mapukaw siya sa malalim niyang pag-iisip at binalingan niya ako kasabay ng paglamlam na mukha. Ngunit nang bumaling siya sa mga magulang namin ay biglang dumilim. Can I ask for permission to kill? Seryosong tanong niya habang ang mga mata niya blanco ngunit parang nagyayelo.
Nalaki naman ang mga mata ko sa gulat. Kihan, ano ba yung sinasabi mo? Hindi kailangang humantong sa ganyan. Huminga naman ang malalim si Papa at pinakatitigan ng kapatid ko. That's not the solution, Kihan. If you do that, you'll just hurt your sister. She's not used to violence. So no, there's no permission to kill. You can kill Daniel Santillan. Napaawang naman ang bibig kong nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila na parang normal lang iyon sa kanila kung pag-usapan. Kahit si Mama ay wala ako nakitang pagkagulat sa kanya sa tanong ni Kihan sa kanila. Napatiimbagang na lang ako. Si Kihan ay tumango ngunit bakas dito na ibang tumatakbo sa isip at nakakaisip siyang gumawa ng masamang bagay. Hinawakan ko ang mukha niya. Kihan, hindi tamang dahas din na isukli sa mga taong nakagawa ng masama sa atin. Sa Daniel, nakakulong na siya ngayon at pinagdudusahan niya. Hindi yun sapat. Napapitlag ako sa gulat sa biglaan niyang pagsigaw at napatitig ako sa kanya na laglag ang panga. Son, calm down. You're scaring Jihan. Nilapitan siya ni Papa upang pakalmahin pero nandoon pa rin ang pagngangalit niya. Sa tingin mo, ayos lang sa aming makita ka gabi-gabi na umiiyak. Kahit tulog, nanginginig sa takot dahil sa bangungot na paulit-ulit na humahabol sa'yo. Nasasaktan kami kapag nakikita ka namin ganyan. Mas nasasaktan kami, Jihan, pero ikaw... Nanlambot siyang napayuko at muli din namang nag-angat ng tingin sa akin. Napakabuti mo pa rin sa mga taong gumawa sa iyo ng hindi maganda. Muli niyang sigaw. Hinagod ni Papa ang likod niya at may ibinulong sa kanya na hindi naman namin dinig dahilan para bahagyang kumalma siya. At si Mama naman ay yakap ako habang hinahagod ang aking likod. Pagpasensyahan mo na si Kuya Kihan mo, anak. He's just so worried. Ganon din kami. Nag-aalala kami sa'yo. Mahal na mahal ka lang ng kuya mo kaya siya nagkakaganyan. Hindi kanya hinanap na mahabang panahon para lang makita ka na nagkakaganito. Pabulong na pangaalo sa akin ni Mama na mayroon din paliwanag kung bakit nagkakaganito si Kihan. Naunawaan ko ang pinanggagalingan nila ng galit nila sa mga taong gumawa sa akin ito. Ngunit hindi naman solusyon ang dahas. Hindi solusyon ang pagpatay o pagdungis ng kamay para lang maging maayos ako. Kung may gawin siya kay Daniel, cargo de konsensya ko din iyon. Kasi nandahil sa akin madudungisan ang mga kamay niya para lang iganti ako. Hinawakan ko ang kamay ni Kihan na nanatiling nakakuyong pa rin at malamlam naman ang mga mata kong tiningnan siya. Hindi solusyong dungisan mo ang kamay mo, Kihan. Mali. Maling gumawa ng bagay na pagsisisihan mo rin sa huli. At isa pa, kung gagawin mo iyan, hindi rin ako patatahimikin ang konsensya ko na dahil sa akin nakapatay ka ng tao. Kaya pakiusap, ayoko ng ganito. Panunubog kong bigyang linaw ang isip niyang natatabunan na ng galit at puot. Mariin siyang napapikit at ang iwas ng tingin sa akin. Tila hindi niya makayanang salubungin ang nagsusumamog kong mga mata. Hindi mo pa kilala ang pamilya, Jihan. Kaya palagi ko sinasabi sa iyo na maging matatag at matapang ka dahil kailangan mong harapin lahat ng takot mo. Patatagin mo ang sarili mo dahil hindi pwedeng palagi ka nalang mahina. Kung patuloy ka magiging ganyan, patuloy ka rin nilang aabusuhin. Matapos niyong sabihin ay lumabas siya ng silid. Naiwan naman akong natulala na lang. Sina Mama at Papa ay nagkasanyasan. Lumabas si Papa para sundan ang galit na si Kihan. Tila na puno na ito dahil gabi-gabi na lang akong ganito at naintindihan ko kung bakit ganito na lang ang inaasta niya. Hinarap ako ni Mama sa kanya. Always remember na mahal ka lang talaga ng kuya mo. Mahal na mahal ka namin, Jihan. And we don't want to see you like this every time. Batid niyang sang-ayon din siya sa sinabi ni Kihan na kailangan ko maging matapang at matatag na harapin ang takot ko. Pero hindi ko po alam kung paano maging matatag at matapang kagaya ng gustong mangyari ni Kihan. Batid ko naman na hindi ko alam paano ko uumpisahan. Ngumiti siya. Nandito kami. We're going to help you. Bukas pagising mo sasama ka sa kuya mo. Saan naman po kami pupunta? You will know tomorrow morning. Sa ngayon matulog ka na muna at ipahinga mong isip mo. Kahit na yun lang, anak. Naramdaman ko na rin na unti-unti nang umeepektong sleeping pills at bumibigat na rin ang talukap ng mga mata ko kaya bumalik na ako sa pagkakahiga. Nagulat pa ako nang humiga din si Mama sa tabi ko. Patagilid kaming nahiga habang magkaharap. I'll sleep here. So, Mama can watch you.
she said sweetly and she kissed me right on my forehead na mariin kong ikinapikit. Yumakap ako sa kanya at gumanti rin siya ng yakap dahilan para maging mapanatag ako at mas maramdaman ang init ng kanyang pagmamahal. Salamat po, Mama. Mahinang sambit ko hanggang sa unti-unti na nga talaga akong nilamon ng antok. Ngumiti siya tinapik-tapik ng marahan ang likod ko. Good night, my princess. Rest. Iyon na ang huling narinig ko hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog at nilukob na ng dilim ang kamalayan ko. Nagising ako kinaumagahan sa kauna-unahang beses ulit. Nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa sleeping pills o dahil katabi ko si mamang matulog buong magdamag. How was your sleep? Nakangiting bungad sa akin ni Papa na hinalikan ako sa noo at naupo na ako sa silya sa harap ng hapag. Nakatulog po ako na maayos. Sagot ko. Banayad siya ngumiti. Good to know. Ang maid na si Mina na naghatid ng sleeping pills sa silid ko kagabi ang sanang maglalagay din ng pagkain sa plato ko nang pigilan ko siya. Hindi pa rin ako sanay na pinagsisilbihan. Ako na, Mina. Ako na po, Miss Jihan. Hindi. Ayos lang ako. Ako, Jihan. Let the maid prepare your food. It's her job. Saway ni Papa sa pagprotesta ko kaya hinayaan ko na nga lang ang maid. Napansin ko namang wala pa sina Mama at Kihan sa hapag nang dumako ako sa pwesto nila. Naunang magising si Mama sa akin pero hindi pa siya bumababa para sumabay sa umagahan. Ganoon din si Kihan. Papa, si Mama at si Kihan, hindi po ba sila sasabi sa pagkain? Baling ko sa kanya at saktong humihigop siya ng kape. Bababa din sila. Kinakausap lang ng yung mama ang yung kuya. They're just discussing important. Sagot niya matapos ibaba ang tasa. Sa pamamalagi ko rito ng ilang linggo, ngayon ay nakikita ko na kung kanino nagmana si Kihan. Kay Papa. Pareho silang mukhang masungit at strikto ngunit nandoon naman ang lambing kapag nakikipag-usap sa amin ni Mama. Palagay ko pagdating sa ibang tao, malamig sila kung makitungo base din sa obserbasyon ko sa kanila. Hindi ko na malayang tumagal na pala ang pagkakatitig ko sa kanya. Xerox copy talaga sila ni Kihan. Umedad lang ito. Ako naman, kay Mama. Masyado bang gwapo si Papa at kumakatitig ka na lang ng ganyan sa akin? Sita niya sa akin ay kinagulat ko at bigla akong nakaramdam ng hiya. Paumanhin po. Napayo ko ako. Pagkak siyang natawa. Ang ano ko talagang ito, napakahinhin. Hindi ko alam kung likas ka na bang ganyan o ganyan ka talaga pinalaki ni Felicia. Hindi ko alam kung sarkastiko ba iyon o pinupuri niya ako na lumaking ganito. Likas na dalagang Pilipinang anak ko kahit walang kinalaman sa Felicia sa pagiging mabuting babae ni Jihan. Sabay naman kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses ni Mama na kapapasok lang ng dining. Kasunod si Kihan na kaagad ako nilapitan at hinalikan sa ulo, ganoon din si Mama. Naupo na sila sa kanila mga pwesto. Si Papa na nasa pinunong silya at sa gilid sa katabi niya si Mama na katapat ko at si Kihan naman ay sa katabi ko. Kumusta ang tulog mo? Tanong sa akin ni Kihan nang makaupo na siya. Nakatulog ka naman ba na maayos? Tumango ako. Oo, salamat sa pag-aalala. Mamaya may pupuntahan tayo, kaya magbihis ka pagkatapos natin kumain. Saad niya, ito na ata ang tinutukoy ni Mama kagabi. Saan man tayo pupunta? Tanong ko. Malalaman mo mamaya. Ganito na lang ito palagi. Hindi sumasagot kaagad sa tanong at manggugulat na lang. Saan nga kasi? Pangungulit ko pa. Mamaya na nga. Sa pagkakataong ito'y nagiging masungit na naman siya kaya napanguso ako. Huwag ka ng tanong. Kumain ka na muna at mamaya mo malalaman. Hinawakan naman ni Mama ang kamay ko at pinisil, sabay ngumiti. Jihan, this will help to divert your stress and trauma. And also, it will help you to be strong. Not just mentally, but physically. Mas nabuhay tuloy ang kuryosidad ko pero pinili ko na lang na manahimik at wag nang mangulit dahil baka mainis pa sa akin si Kian at masira ko pang umaga nito. Let's talk about the Santillan. Bigla namang sinabi ni Papa buhat ng seryoso niyang boses na ikinatigil ko. Dumako ang atensyon namin sa kanya. To be honest, anak, we want to file a case against Daniel Santillan for what he did to you. Pero dahil nakakulong na siya ngayon, palagay ko hindi na akma na gawin pa ang kasuhan siya. Pero, may pabitin niyang sinabi na ikinalunok ko.
Hindi ibig sabihin o ipalalagpasin na lang namin ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko na puno ng kaba. Ano kayong pinaplano nilang gawin? Gaganti tayo sa ibang paraan. Simpleng sagot niya sabay sumimsim ng kape. My precious daughter. Hakayaan lamang namin ganunin. Hindi ganoon ang buhay. Bawian lang iyan. Ngumisi siya. Ganon din si Kihan at hindi ko maintindihan kung anong tumatakbo ngayon sa kanilang mga isipan.